Hey, what's up? Eto na naman po tayo at muling magbibigay ng reaction, video and commentary sa mga nagbabagat nagiinit na balita ngayon na may kinalaman sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating mga bansa, no? So eto mga kapatid mula sa UNTV News. Tuloy ang resupply mission. Sabi yan ni General Bronner mga kapatid at nilinaw na hindi makikipaggera ang Pilipinas. Sabing ganon. So matapos nga ang nangyaring komprontasyon sa pagitan ng China Coast Guard at ang Philippine Navy sa West Philippine Sea, tiniyak ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na magpapatuloy ang rotation and resupply mission. Meaning mga kapatid, hindi tayo titigil, hindi tayo matatakot at hindi tayo magpapasindak sa mga ginagawa ng China. But at the same time mga kapatid ay hindi tayo ang magsisimula ng gera o hindi tayo papasok mga kapatid sa labanan, no? Ayon pa kay General Bronner, wag daw tayong maniwala sa mga fake news na ipinapakalat ng China at ang balitang makikipagdigma ang Pilipinas mga kapatid. Ang mga gumagawa lang naman ng mga ganun, syempre mga propaganda ng mga nagpo-propaganda ng China, mga tol, mga pro-China, di ba? Kasi nga tinatakot nila ang sambayan ng Pilipino para mag-akla sa gobyerno mga tol. Diba? At pag nagkaroon ng chaos at kaguluhan sa Pilipinas, sira ang diskarte. 'Di ba? 'Yun ang ginagawa nilang yun ang ginagawa nilang paraan o taktika para magulo ang Pilipinas mga tol. Kasi alam nila, ang Pilipinas isang divided country 'yan. 'Di ba? Depende sa kung ano ang kulay ng politika. Tayo-tayo mismo nag-aaway, minsan mga magkakaibigan, mga magkakamag-anak nag-aaway-away pagdating ng halalan, 'di ba? Nangyayari 'yan mga tol. Well anyway, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Huwag na nating patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Magpapatuloy ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kanilang regular na rotation and resupply o RORI missions sa mga military outposts nito na pinag-aagawang West Philippine Sea sa kabila ng harassment ng China. Masanay na tayo dyan. Di ba? Di naman nagbago kahit noon pa nasanay na nga ang mga sundalo rito Iginiit ng general na responsibilidad nilang magbigay ng mga pangangailangan sa mga tropang Pilipino na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng WPS tulad ng Ayungin Shoal at Pag-asa Island. So talagang responsibilidad po namin na magdala ng mga supply dito sa mga sundalo natin who are manning these stations. So definitely we will continue with our resupply mission. It is our responsibility, it's our obligation, and it is a legal operation, legal military operation that we are doing in our exclusive economic zone. Ito ang pahayag ni General Bronner makalipas ang 2 linggo mula nang mangyari ang tensyon sa pagitan ng mga tauhan ng Chinese at tropang Pilipino sa Ayungin Shoal na naging sanhi ng pagkawala ng hinlalaki ng isang marino ng Philippine Navy. Itinanggi rin ni Bronner ang ideya na ipahayag ang schedule ng mga RORI mission ng bansa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan, di ba? Kahit nga si General Bronner hindi sang-ayon mga kapatid sa ideyang yun. Kasi nga kapag ginawa ng Pilipinas yun, di ba, indirectly parang nagpapaalam na tayo sa China niyan. O China, magsasagawa kami ng resupply mission Kaya hindi rin ako sang-ayon mga tol doon sa idea ni ni Commodore J. Tariela. Mawalang galang na kay Commodore J. Tariela. No? Saludo naman tayo sa mga ginagawa niya. Pero dito sa ideyang to, medyo hindi talaga no? At kung sino man yung nag-suggest nun, ay dapat pinag-iisipan nila na maigi. At buti na lang mga kapatid, ang presidente natin ay nag-isip din ng mabuti at hindi niya inaprubahan itong panukalang o itong question na yan, di ba? Hindi natin kailangan gawin yun mga tol. Dapat manatili tayong naninindigan dito sa ating ipinaglalaban. Di naman siguro nangangahulugan nun talaga maikipaggulo tayo sa China, no? Pero huwag tayong sasakay sa kanila, huwag tayong susunod sa kanila mga tol. Indikasyon kasi yun ng pagiging mahina Mahina na ngayong puwersa natin, mahina pa yung papakita natin sa kanila di lalo na tayong minaliit ng mga yan. Well, definitely magkakaroon ng RORE. But we cannot divulge of course the specifics of that mission and also the schedule. Dahil medyo
kailangan na paghandaan muna natin ito. Dagdag pa nito, nanindigan ng AFP na ang Pilipinas ay may karapatang magsagawa ng mga misyon sa mga pang-aangkin sa teritoryo nito sa WPS. Actually, yung ano nga yung paghahatid ng mga resupply, hindi lang yung mga pagkain at tubig mga tol. Yung reinforcement na binabatikos ng China at naglabas pa nga sila ng video, 'di ba, na may nagwe-welding doon sa BRP Sierra Madre. So what, 'di ba? Wala sila dapat pakialam doon mga tol. Kasi alam naman nating lahat at alam din nila mga tol na yung isinadsad nating barko doon, hindi naman concrete. Ang isinadsad na barko doon bakal. Nasa katagalan ng panahon sa alat ng dagat pati hangin maalat mga kapatid, kakalawangin talaga 'yun. At kapag 'yun ay hindi kinumpun manganganib naman ang kalagayan ng mga sundalo na nandoon mga tol. Kakalawangin 'yun, matetano pa yung mga sundalong masusugatan doon, 'di ba? Magkamali ka lang ng hakbang mo, baka lumusot ka doon at bumagsak ka sa ibaba, delikado pa kalagayan mo. So kailangan talaga 'yon ng reinforcement, kailangan talaga 'yun ng i-repair, 'di ba? Para mas tumagal pa ang panahon hangga't wala pang budget ang Pilipinas para magpagawa ng permanent shelter doon. Kasi yun nga ang balak ng Pilipinas dati. Sabi nga 100 million Though maliit yung 100 million mga tol, pero mas mabuti na yung meron kaysa sa wala. Hindi nga lang natin alam kung paano natin sisimulan, lalo pa ngayon ganito nagwawala ang China mga tol. 'Di ba? Tamang hinala sila palagi. Yung mga ibinabagsak doon na supply para pagkain ng mga sundalo, kinukuha nila dahil ang iniisip nila yun ay construction materials, 'di ba? At talagang nagagalit sila kapag nakikita nilang nagsusupply tayo doon. Yun nga lang, paano natin isasagawa din yung magtatayo tayo ng permanent shelter. Pero ano man ang gawin ng China mga tol, hindi dapat magpapigil ang Pilipinas. Kasi kung sa mga ganun palang bagay mapipigilan na nila tayo, para saan pa yung ginagawa natin kung mapipigilan lang din pala, di ba? Tuloy natin. Whether it's a big ship or a small ship, ang stand natin is that illegal yung presence ng Chinese dito sa area na ito. O, di ba? Yun ang pampalang stand natin Illegal ang pamamalagi ng Chinese ships diyan sa area natin, di ba? Panindigan natin yun, ipaglaban natin. Kasi ang stand ng China, illegal tayo. Kaya tayo pinapalayas nila at pinaninindigan nila yon. Pero ang difference nga lang mga tol, may puwersa sila, tayo wala. At wala tayong lakas pa ng loob para palagan sila dahil ang iniisip natin, ito ay pwedeng mauwi sa gera. Which is ayaw naman nating pasukin kaya ayaw nating sumugal. Diba? Because as we said, under the UNCLOS and other international laws that we are following and observing, hindi po pwede na nandito sila sa area na ito and harassing the Filipino fishermen and even Philippine Navy vessels. Hindi kailanman kinilala ng China ang 2016 arbitration ruling na nagpapahayag ng exclusive economic zone ng Pilipinas. At sa ayaw at sa gusto ng China, hindi nila pwedeng baliwalain yun. Kahit na magmatigas sila, hindi nila pwedeng baliwalain yun. Dahil hindi naman sila pwedeng mas higher pa kaysa sa UNCLOS o sa international law Di ba? Pumirma sila sa UNCLOS, wag nilang kalimutan yun. Nakapirma sila doon. Kaya kahit ayaw nilang kilalanin yung 2016 arbitral award natin, sabi nga ni PBBM, nasa Pilipinas ang napakalakas na legal grounds, 'di ba? Dito sa West Philippine Sea claim natin. Samantala, dagdag pa ni General Bronner Jr., hindi dapat maniwala ang publiko sa fake news na ipinakakalat ng China at ang balitang makikipagdigma ang Pilipinas. Kasi pinapakalat ng China mga tol, tayo daw ang nagpo-provoke. 'Di ba? Tayo daw ang paulit-ulit na nagsisimula ng gulo. So baka yung ibang mga Pilipino rito, mga tol, yun din ang nasa isip 'Di ba? Oy, teka lang. Mag-isip kayo ng mabuti. Tignan niyo yung mga videong na ipinapalabas ng mga balita. Makikita niyo diyan kung Pilipinas ba talaga nagpo-provoke. Kung ang sinasabi naman ninyo, kasi ang Pilipinas nagsusupply ng ginagalit nila China, sinabi ng China wag nagsusupply pa rin. Oy, teka. Para mo namang sinabing walang karapatan ng Pilipinas na mag-supply dito sa BRP Sierra Madre, parte yan ng natin, ng soberanya natin. So parang sinasabi nyo naman na talagang wala tayong West Philippine Sea
Kaya ingat-ingat ang mga Pinoy, mga tol, ah. Ang panawagan namin sa ating mga kababayan is that we have to be very vigilant when it comes to reading or watching fake news. Magmatsyag tayo. Sa Palawan na O nga po, marami kasing kumakalat ngayon ng mga fake news na sinasabi na magkakagera na tayo. Huwag po kayong mag-alala. Yun po ang gusto namin ipaabot sa ating mga kababayan. Huwag kayong mag-alala. No? Dahil ginagawa po natin lahat ang ating kayang gawin upang maiwasan po natin ang gera. Yan po ang utos ng ating Pangulo. Grace. O yan, ah. Kalma, mga tol, kalma. Diba? Kalma, maraming kumakalat ngayon, mga tol, na eto na, gegerahin na tayo ng China, mga ganyan-ganyan. Diba? Kalma. Kalma. Hindi daw magkakaroon ng gera at hindi tayo papasok sa gera. Kung magkakaroon man, mga tol, asahan natin na hindi tayo ang magsisimula niyan, mga tol. At kapag yan ay sinimulan ng China, mga tol, di naman pwedeng umatras tayo. No choice tayo. Papalag talaga tayo, di ba? At kailangan nating humingi ng tulong sa mga kakampi nating mga bansa, kakailanganin talaga natin dahil sila yung merong kakayanan at kagamitan, di ba? Wala naman tayong ganun. Pero asahan na ninyo, mga tol, na ang Pilipinas at sa pangunguna nga ng ating presidente, syempre katulong ang ating mga sundalo, ginagawa nila ang lahat para ang Pilipinas ay hindi matrap, no, doon sa ginagawang pambubuyo ng China. Kasi nga ang China, mga tol, ayaw din nila ng gera. Hindi interesado mga Chekwa sa gera, no. Ang gusto nila magpayaman. Ang gusto nila kami lahat ng mga resources na makikita nila, mga tol. Pero ang gusto nila, mga tol, tayo magsimula ng gera para may dahilan sila para bombahin tayo, di ba? Well, anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa balitang to na napanood natin? Pwede kang magbigay ng reaksyon at komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.